Magmula nang tayo'y di na nagkita. Nakaalis na pala ang apo mo. Ay, oo. At tulad ng napapansin nating dalawa, napapansin na rin pa ng apo mo ang ginagawa ng ina niya. Ang ibig mong sabihin, naghihinala na rin ang apo mo sa ginagawa ng kanyang ina. Ay, ano pa nga ba? Hindi man niya masabi sa akin ay alam kong yun ang iniisip. Isipin mo na lamang ha. 20,000 ang pinagbilhan niya ng isda pero walang ibinigay sa anak. Wala ring ibinigay sa akin. Baka nalululong na sa sugal ang anak mo at naipapatalo nito sa sugal ang perang nakukuha niya sa atin. Kaya kausapin mo nga yung anak mo bago pa manghinala yung asawa niya. Ay, talaga. Palibhasa ang bait-bait ng asawa niya kaya nagagawa ang gusto. Ay, nako. Mahirap din pala ang sobrang mabait. Ay, naabuso ng ibang tao. Ay, kaya nga pagsabihan mo yung anak mo dahil mahirap magalit ang taong mabait. Oh, anak. Abay, magsandong ka na at nagugutom na ako. Gabi na. Oh, hindi ka pa makuan, nagugutom. Ay, hindi pa ba kumakalamang tiyan mo? Abay, mag-aalas 7 na ng gabi Bakit po? Kakain na ho ba tayo kahit wala pa ang inay? Wala naman ang inay mo. Hindi pa dumarating. Wala pa ho siya Ako. Hindi ko na ho siya nandito sa bahay kaninang pag-uwi ko galing ng school Ay, nako, saan na naman kayo nagpuntang babaeng yun? Nakita ko pa siya kanina malapit sa palengke Hindi kaya naroon sa bahay ng lola at lola mo? Dumaan na nga po ako doon bago ako umuwi dito. Pero wala ho siya. Mabuti pa tawagan mo siya sa cellphone niya. May namimihasa na yata ang inay mo. Lagi na lamang na umuwi ng gabi. Nariyan na ho palang inay Nako, may saan ka na naman ba nang galing hindi kami makakain dahil wala ka pa. Bakit kasi ninyo ako hihintayin? Sinabi ko bang hintayin ninyo ako? Bakit hindi lamang kayo kumain kung nagugutom na kayo? Hindi ko naman dala ang kaldero. Tingnan mo nga yung pangangatwiran mo. Sa halip na humingi ka ng dispensa dahil gabi ka na umuuwi. Nangangatwiran ka pa ng baluktot. Makapasok na ga sa kwarto. Teka, usap. Hindi ka pa makakain. Hindi na! Nakakawalang gana ka! Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-iisa ka lang. Alam mo ba kung anong kwento ng apo mo kanina? Ay, ano? Sinita daw nagmanugang mo yung anak mo dahil gabi na naman siyang dumating. Anong sabi ng anak mo? Ay, nako! Siya pa raw ang galit? Ay, nako. Ewan ko na talaga kung ano ang nangyayari doon sa anak mo. Baka nga totoo ang hinala natin na nakikipagsugal ito at naipapatalo ang pera. Kaya laging gabi kong umuwi at siya pa ang mainit ang ulo. Akala ko ba pinagsabihan mo na? Paano ko pagsasabihan? Laging wala sa bahay nila. Kung pumupunta ako doon, ay nako. Nagustuhan mo ba itong lugar na ito? Oo.
Maganda, pero palagay ko mas gaganda ito kung may pera ako. Oh, bakit? Wala ka na naman bang pera? Binigay ko na sa inay ko dahil may sakit. At humihingi din ng kapatid ko ng pamasahe daw. Kaya, eto, wala ako ngayon. Ah, teka. Hindi mo pa na ibabalik sa akin ang pinagbilhan mo ng isda, hindi ba? O, singilin mo yun. At yun na muna ibigay mo sa may sakit na nanay mo para may maiabot ka sa kapatid mo. Hindi pa nga ako nakakasingil Iubod pala ng kulot ang mga kaibigan ko yan. Kung alam ko lang na hindi sila magbabayad kagad, hindi ko na sana pinuutang. Ikaw, baka may konti kang pera dyan. Wawa naman kasi yung inay ko may sakit. Bulang-ubos sa gabi. Pati tuloy ako, napupuyat sa pag-ubudya Para sa anak ko ito Bakit ka pa magbibigay sa anak mo may ama naman siya. Iba rin kasi kung may naiabot ako sa anak ko. Alam mo naman niyang may sarili akong pera. Dahil nga may tindahan kaming maliit. Minsan ka lang naman na pumalpak o magpalya. Kailangan ko lang kasi ng inay ko yan Kailangan makabili na ako ng gamot. Baka dadalhin na namin siya sa ospital dahil hindi nga tumitigil sa pag-ubo niya. O, sige. Sige na. Bibigyan kita. Pero, ibalik mo rin kaagad dahil pang project yan ng anak ko sa school. Bihis na bihis ka. Huwag mo sasabihin na aalis ka na naman. Abay, hindi ka na pumipirmi dito sa bahay. At bakit ikaw? Napipirmi ka ba dito sa bahay? Lagi ka daw wala dito sa bahay Huwag mo akong igaya sa'yo. Dahil ako naghahanap buhay. Ikaw ang dapat na naririto sa bahay dahil may tindahan tayo. Napapabayaan mo yung tindahan natin Laging nakasara. Abay, paano tayo kikita niyan? Lalampasan na tayo ng mga customers dahil laging sarado yung tindahan. Ganon. Umaasa ka sa kikitain ng tindahan. Hindi ba't responsibilidad mo kaming buhayin ng anak mo? Kaya nga nagtratrabaho ako. Kaya lagi akong wala rito sa bahay. Kung hindi ka maghahanap buhay, mabubuhay kayo ng kumpuldabi ng anak mo? Abay, huwag mong isumpat sa akin yan. Dahil yan ang pagako mo sa akin. Noong nangliligaw ka pa lang at gawing komportabling buhay kaming mag-ina. Ang akin lang naman, Osang, pumirmi ka rito sa bahay dahil may asawa kang tao at may tindahan ka na binabantayan. Huwag mo ga akong sisihin sa pagkukulang mo. Kung ipinapasya mo ba kami ng anak mo, di ako mabuburik. Tapos kung aalis ako, magrireklamo ka. Ikaw naman ang may kasalanan. Anong kasalanan na sinasabi mo? Naghahanap buhay ako, Osang. Naghahanap buhay ako. Nag-iisa ka lang. Magmula Saan hahantong ang pag-aaway ng mag-asawa? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikdeng, Robert De Guzman, Yun Cabato,
Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nakdaan.